Narito na ang Season 2 ng paborito niyong kalbo. Simulan na natin agad. Namamalengke noon sina Saitama at Genos nang makarinig sila ng sigaw ng babae. Ipinakita na isa palang manyak na mahilig sa babae ang nais abusuhin ang papaya ng mga babae gamit ang mahabang dila. Pangpepe talaga, ngunit biglang dumating si King na isang class S hero na rank 7. Kaya't natakot ang halimaw at nagmakaawa ito na wag saktan. Nairirinig din ng mga tao ang dagandong na tinawag nilang King Engine na huling narinig ng mga halimaw na pinatay nito. Naroon lang pala siya para bumili ng video game edition para umuwi at makapaglaro. Nakita rin sila ni Genos at Saitama. Pauwi na sana si King nang dumating ang isang android na nais siyang patayin. Kalmado lang na sinabi ni King na kailangan niyang umihi dahil kung hindi ay baka 50% lang na kapangyarihan niya ang lalabas. Pinagbigyan siya ng robot na sinabing papatayin ng mga tao kapag di siya bumalik. Nagpunta ng CR si King at dito ay ipinakita na bakla pala ang Makong. At takot na takot ito. Ang dagandong na naririnig ay ang ninenervyos lang pala niyang tibok ng puso kaya maingay. Hindi rin daw siya ang pumatay sa mga halimaw kundi ay may nagligtas sa kanya ng maraming beses tapos bigla na lang siyang naging class S hero. Bahag na bahag ang buntot niya kaya tumakbo na lang si King palayo. Mabuti na lang at nilabanan ni Genos ang robot para sa kaligtasan ng mga tao. Iniwan na rin siya ni Saitama doon dahil tiwala itong kaya niya ang kalaban. Samantala ay nakauwi na si King at naisip nito na laruin ang bagong biniling CD na panay kembutan ng bibat ang laman. Nag-iisip siya ng pangalang ilalagay nang biglang nagsalita si Saitama sa likod niya. Nagulat si King at napaisip kung paano nakarating si Saitama sa kwarto niya. Sinagot ni Kalbo na bukas ang bintana. Kalaunan pa ay umatake ang isang dambuhalang ibon na may ngipin. Nagtanong si Saitama kung paano niya ito lalabanan. Pero nahihi si King sa takot at sinabi nitong isa siyang supot. Kasabay nito na sinuntok ni Kalbo ang kalaban. Dito ay napagtanto ni King na si Saitama pala ang taong nagligtas sa kanya ng maraming beses. Saka humingi ito ng pasensya kalaunan. Samantala ay nagawa naman ni Genos na matalo ang kalabang cyborg na mas maliit ang totoong anyo. Dinala nito ang piraso ng advanced technology na robot at hiningi sa tagapag-ayos ng katawan nito na ikabit ito sa kanya. Saka muli nilang naalala ang target nilang cyborg na pumatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Samantala ay nagpatawag ng pulong ang Hero Association sa mga taong halang ang kaluluwa tulad ng mga gangster at mga siraulo. Kasamang dumating dito si Sonic. Yung inuppercut ni Saitama ang kanyang itlog. Dahil wala si Saitama na kanyang target ay umalis na lang siya doon pagkatapos niyang basahin ang kontrata. May isa pang babaeng malaki ang umaalog ang naghahanap din kay Kalbo. Ito si Fuki, ay Fubuki pala. Samantala sa pagpupulong ay hindi nagkakaisa ang mga tao doon dahil nga mga halang ang kaluluwa ng mga taong pinagpapatulungan ng Hero Association. Hinamon ng isang killer ang isang maskuladong hero kaya sinapak lang siya. Ngunit nagsalita ang isang mukhang Saiyan na si Garo at sinabing tatalunin niya lahat ng mga tao doon maging hero man o kriminal. Inatake siya ng dalawang class A hero na nagbabantay doon pero madali lang itong tinalo ni Garo. Nagsaya naman ang mga kriminal pero sinabi ni Garo na nire-represent niya ang mga halimaw kaya pati sila ay titigukan din niya. Inatake siya ng pangatlong class A hero pero pinutol lang ni Garo ang kanyang kamay at tinapon sa pader. Sa kanya pinatay ang lahat ng nandoon. Samantala ay nag-uusap sina Saitama at Genos nang maramdaman ng robot ang pagdating ng isang mabilis na nilalang. Lumabas siya at nakita si Sonic na hinahanap si Saitama. Samantala ay nagpapraktis si Kalbo ng computer game para pag maglaro uli sila ni King ay mananalo na siya. Pero kumatok sina Fubuki at mga tao nito at nagpakilala silang mas mataas sila kaysa sa kanya. Tinawag nila si Kalbo para sumali sa grupo nila. Ngunit nang tumanggi si Saitama ay ninais siyang bugbugin ng mga ito. Ngunit sinapak lang sila ni Saitama. Ipinakita naman ni Fubuki ang kanyang malalaking siopaw, ay psychic power, at nilamon ng buhawi ang Kalbo. Pero biglang nagpakita si Saitama sa likod at muntik ng sakmalin ang malulusog na bola-bola. Sinabihan niya si Fubuki na itigil na ang pangsisindikato sa mga simpleng hero na tulad niya. Muli siyang sinugod ni Fubuki pero nagulat siya nang makita sina Sonic at Genos na naglalaban din sa kabiglang sumabog ang paligid. Nalaman ni Fubuki na si Genos na isang class S hero na mas mataas ang rangko sa kanila ay disciple lang ni Saitama. Nag-uusap sila nang biglang umatake si Sonic gamit ang shuriken na sumasabog. Hinamon nito si Genos na bilisan niya para hindi lang hangin ang kanyang sinusuntok kaya pinakita naman ni Genos ang bagong upgrade na katawan. Nagulat si Sonic nang bigla siya nitong atakehin gamit ang pambihirang bilis na nakakaya siyang sabayan. Tinanggal din ni Genos ang kanyang buhok sa kabiglang binalak suntukin, ngunit bigla ulit bumilis si Sonic at pinakita nito ang teknik na Tenfold's Funeral. Binalak ni Genos na sirain ang buong lugar pero tinulak siya ni Saitama para hindi masira doon. Saka sinabi ni Saitama na lalabanan niya ang baklahing ninja.
Masaya naman si Sonic at pinakita ang bagong teknik kay Saitama at pinakita ang bagong bilis. Kaso nga lang ay mas mabilis na naman si Kalbo sa ninja. Dahil lang sa shockwave ng ginawa ni Kalbo ay nasaktan at nawalang ng malay ang baklahing ninja. Kalaunan ay nagkwento si Fubuki na kapatid pala siya ni Tornado. Sinabi nitong makapangyarihan naman siya, pero hindi niya magagawang umakyat sa highest rank sa Class A, kaya minamanipula na lang niya ang mga Class B heroes. Pero sinabi ni Saitama na hindi dapat. Kalaunan ay dumating si King na mas lalong ikinagulat ni Fubuki. Lalo na kung nag-uusap silang parang mga friends lang. Di lang niya alam na palaging naiihi at naduduwag si King pag nakakakita ng mga halimaw. Kalaunan ay dumating ang isa pang nagngangalang Cherangko at nagpatulong ito para sa kanyang master na si Silverfang. Dahil nagbago ito bigla sa pakikitungo sa kanya. Samantala ay patuloy namang naghahanap ng mga hero na mabubugbog si Garo at nakita nito ang isang tank top muscle na kanyang binugbog. Nagsumbong ito at kinagabihan ay dumating ang Class S hero na si Tank Top Master at iba pang mga malalaki ang katawan. Pag malaki ba yung muscle, liliit din daw yung nasa baba. Totoo ba yun? Mag-comment na kayo sa baba mga malalaki ang katawan dyan. Hihihi, inatake ni Tank Top Master si Garo gamit ang tank top tackle nito. Bubugbugin pa sana nito si Garo pero pinigilan siya ni Mumen Rider. Kaso nga lang ay di pa tapos si Garo at nais basagin lahat ng kanilang itlog. Sinuntok siya ni Tank Top Master pero biglang nilabas ni Garo ng kanyang teknik na katulad din ng kay Bang. Knockout si Tank Top Master na napadapa. Saka din binugbog ni Garo si Mumen Rider. Buti nga sa'yo pakialamero kasi. Inatake siya ng mga maskuladong bata ni Tank Top Master pero lahat sila ay binasagan ng itlog ni Garo gamit ang bilis at galing nito. Narinig ni Cherangko ang iyak ng mga macho, at nang di nakatiis ay sumugod in pero maging siya ay binugbog din, at nagmukhang kinagat ng maraming bubuyog. Kinabukasan ay nakita ito ni Bang at ng kapatid niyang Padre Damaso ang ulo. Tinawag pala ni Bang ang kapatid para lang huntingin talaga si Garo na dating estudyante nito. May nakita si Garo na batang nagbabasa ng manual ng mga heroes ng Hero Association. Kinaibigan niya ito para hiramin ang manual at malaman ang impormasyon ng mga hero. Binisita naman ni Kalbo ang mga kasama sa hospital at binigyan sila ng saging. Nagtanong siya sa mga ito kung ano bang estilo ng umatake sa kanila. Sinabi ni Tank Top Master na ang teknik nito ay nakadesenyo para atakehin ang mga tao. Kalaunan ay may binigay na ticket si Cherangko kay Saitama para manood ng karate tournament para daw matuto ito ng karate technique. Samantala ay hinamon ni Garo si Golden Ball na umiinom sa isang bar. Nagpunta sila ng madilim na kalye at nagpanggap na lasing si Golden Ball. Pero walang ano-anong inatake na pala nito si Garo kaya nasugatan ang mukha ni Garo. Nagpakawala pa ng mga bala si Golden Ball pero nagulat siya nang pinagsasanggalang ito ni Garo gamit ang kamay. Biglang dumating si Spring Mustacho na kainuman ni Golden Ball. Hinanap pala siya nito nang makitang wala siya sa bar. Ginamit ni Bagot ang kanyang espada at inatake si Garo. Ginamit pa nito ang special move niyang tomboy. Pero sa isang suntok lang ay bagsak siya. Ipinakita naman ng director ng Hero Association na nagchichicks. Nilulustay nito ang pera ng kumpanya para makahawak ng bibingka. Humingi ito ng halik sa pisngi mula sa mga babae ngunit dumating si Garo at siya ang sumapok dito at sigurado, instant sikat siya sa Facebook. Kalaunan ay nakasalubong ni Garo si Saitama at inakala niyang isa rin nitong hero na sinusundan siya. Ginamitan niya ng karate chop ang kalbo kaya inisip ni Saitama na balak siyang pagnakawan. Gumanti siya ng karate chop na ikinahilo ni Garo. Nagsha-shopping lang pala si Kalbo doon ng wig. Kalaunan ay nagising si Garo at nalaman niyang nakatulog pala siya sa basurahan kung saan siya tinapon. Saka siya umuwi at minarkahan ang mga hero na tinalo na niya. Tinawagan naman ng Hero Association si King para bantayan ng executive officer ng kumpanya at ng anak nito. Pero mas nais niyang maglaro ng Dota. Kaya si Metalbat ang inutusan nila para sa trabaho. Nakita nitong walang ethical values ang mag-ama at naisip niyang hatawin na lang ng baseball bat ang mga ito. Tinawagan siya ng kapatid kaya kinailangan niyang lumabas. Pero dumating ang ilang mga halimaw at inatake ang mag-ama at nais silang kidnapin. Ngunit pinigilan sila ni Metalbat. Sa kabilang banda ay nagpanggap si Saitama bilang si Cherangko at nagpunta siya ng tournament kung saan manonood lang sana siya. Dito ay nakausap niya ang lalaking si Sour Face na nakabitin ulit ang itlog sa mukha. Sinabi nitong ang pagpapanggap sa pakikipaglaban pag nahuli ay pagbayarin ng malaking halaga. Kaya pinagpapawisan si Saitama. Ginawa na pala ito dati ni Garo. Nakisali siya dati sa tournament na iyon at nagmaskara siyang lobo para hindi siya makilala. Sinabi rin nitong kaklase niya noon si Garo at noong wala si Bang ay hinamon niya ang lahat ng estudyante at pinagbubugbog ang mga ito. Ipinakita naman si Metalbat na pinagpapatay nito ang mga halimaw na centipede na naroon. Kaso nga lang ay dumating ang isang mas malaking halimaw na si Senti-Senpai. May kasama din itong halaman na nagpalabas ng mabahong amoy. Nakatulog ang mag-amang bantay ni Metalbat.
Samantalang kinalaban naman ni Metalbat ang dalawang halimaw. Inaantok ang bida dahil sa amoy ng gas. Pero tinuktokan nito ang sarili para magising. Sa kanya tig-isang pinalo ang dalawang halimaw na agad naman daw namatay. Ngunit hindi pa tapos ang laban dahil may best friend pa pala ang pinatay ni Metalbat. Ito si Elder Centipede. Natatakot din ang ilang personnel ng Hero Association dahil nakalaban na nila dati ang Centipede at ilang hero lang ang pwedeng malabanan ito. May dumating na dalawang class C heroes na mukhang pinya at pangkista. Inutusan sila ni Metalbat na dalhin ang mga VIP. Kinalaban ni Metalbat si Elder Centipede pero malakas ito para sa kanya. Hinampas niya ito ng kanyang betuta pero matigas daw ito. Kaya ang mukha nito ang tinuktokan niya na umepekto naman, pero madali lang nakarecover ang halimaw at naitapon si Metalbat. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay parang nanalo ng loto si Garo dahil sa harap pa niya bumagsak si Metalbat. Nanais niyang manyakan dahil naghahanap siya ng mga hero na mabubugbog. Sinabi ni Metalbat na busy siya dahil sa Centipede na nasa itaas ngunit bigla siyang inatake ni Garo. Kaya sinabi niyang babatutahin na lang niya ang puwet nito. Samantala ay inatake naman ni Metal Knight si Centipede para pag-aralan ulit ang mga bagong armas nito. Pero wala itong epekto sa Centipede. Kalaunan pa ay nagulat ang Hero Association dahil sa biglang pagdami ng emergency alert na parang na-virus yung PC nila. Ilang mga halimaw naman ang pinigilan ang Pinya at Mohawk Hero at nais dalhin ng mag-ama. Nagpatuloy sa labanan sina Garo at Metalbat at nagawang bugbugin ni Garo ang hero. Ngunit dahil sa fighting spirit ni Metalbat ay nagagawa pa rin niyang masugod si Garo. Ginamit niya ang pamalo at gumawa ng buhawi pero madali lang itong pinigilan ni Garo at inatake si Metalbat na nakatulog. Inisip ni Garo na panalo na siya ngunit muntik na pala siyang mapalo sa ulo ni Metalbat kaso nga lang ay dumating ang kapatid niyang babae at pinigilan ang kanilang laban. Dahil dito ay umalis na lang si Garo. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis ay pinabagsak muna niya ang isang pedophile na halimaw na masama ang balak sa kapatid ni Metalbat. Inanyayahan siya ng mga halimaw para sumali sa Monster Association pero tumanggi si Garo. Sa tournament naman ay ipinakita ang mga mandirigmang kasali sa paligsahan. At dito ay ipinakita ang isang gwapo at maraming fans na si Suiryu. Target sana nito si Garo ngunit wala ito sa batch na iyon. Lahat ng mga mandirigma doon ay inismol lang si Saitama dahil nga walang nakakakilala sa kanya. Samantala sa labas ay nagkalat ang mga halimaw at kinakawawa nila ang mga Class A at Class C heroes. Ngunit isa sa mga ito ang malas na nakaharap si Bang kaya bumagsak siyang parang walang buto. Isa namang halimaw na babaeng nagngangalang Monster Princess ang ginawang puppet ang mga hero na napalo ng kanyang latigo. Pero nilabanan siya ni Fubuki dala na naman ang aalog-alog nitong nakabakat na pangmasahe. Samantala ay isang long-hair na K-pop fighter ang nais patayin si Kalbo dahil sinabi nitong mahina din siya. Ngunit nang maglaban na sila sa ring ay sinampal lang ito ni Kalbo at nawalan ng malay. Naglaban naman kalaunan sina Lightning Max at Suiryu at isang sipa lang ni Suiryu ay knockout si Lightning Max. Nang makita ito ni Genos ay naisip niyang marami pang mga malalakas na nilalang na hindi lang nakikita ng Hero Association. Kalaunan ay nagpanik ang ilang back office personnel dahil sa paglapit ng mga halimaw sa Arena Stadium. Ngunit sinabi ni Bakuzan na wag silang mag-alala dahil nasa stadium ang pinakamalalakas na fighter. Lumabas si Genos nang tawagan siya ng Hero Association at pinatay ang ilang mga halimaw sa labas. May nakalaban siyang halimaw na nangongolekta ng mukha at ginagawang damit. Kadiri naman ito, maya-maya pa ay nakalaban niya ang isang mas mabilis pang halimaw na tulad ng pinapatay mo ng Baygon. Napakabilis nito at kahit malakas ang pag-atake ni Genos ay hindi naman niya natatamaan si Awakened Cockroach. Dahil dito ay naglabas siya ng pandikit at sa paraang ito ay natalo niya ang malaking ipis. Nagawa ni Monster Princess na makontrol ang gang ni Fubuki gamit ang latigo nito. Dahil dito ay tagilid ang lagay ng babae. Nilatigo ni Monster Princess ang likod ni Fubuki at parang nagmukhang hentai ito na nasaktan patalikod. Pinaglalatigo pa ito ni Monster Princess at akala niya ay napasailalim na ito sa kanyang kapangyarihan. Pero lumaban pa rin si Fubuki. Dumating naman si Tornado at madaling pinagpapatay ang mga kalabang halimaw. Saka dumating at nag-usap sila ni Fubuki. Pero nakatakas si Monster Princess dahil natakot ito nang tinapon ni Tornado ang pugot na ulo ng kasama. Samantala sa tournament ay nakaharap ni Saitama si Bakuzan na naging champion din sa laban doon, pero sa isang suntok lang ni Saitama ay lumipad ito at nawalan ng malay sa labas ng ring. Nakita ito ni Suiryu at naisip nitong patumbahin din sa isang suntok ang kalaban. Nakaharap naman niya ang hero na si Snake at pinagtawanan niya ito. Ipinakita na pera lang pala ang habol ni Suiryu sa pakikipaglaban at para sa kanya ay walang saysay ang ginagawa ng mga hero na nangliligtas ng mga tao. Sa isang sipa lang niya ay knockout si Snake. Kasunod na kinalaban ni Saitama ang manyak na si Chose. Nilalarawan nito ang kanyang pagiging sadista pero sinuntok lang siya ni Kalbo. Kalaunan pa ay pinakita ang boss ng mga halimaw na si Orochi.
Nagsidatingan din ang sangkatutak na mga halimaw para kalabanin ang mga hero. Kaya nagsilabasan naman ang mga malalakas na Class S hero at pinagpapatay ang mga halimaw. Isa sa mga ito si Drive Knight na isang cyborg. Brutal ding inubos ni Sweet Mask ang mga umatake sa kanya na halimaw. Isang Class S hero na si Child Emperor ang gumamit ng remote control na robot para pasabugin ang isang babaeng Zuma. Pero hindi ito nasaktan at nakita nito ang bata. Pero dumating si Pig God at kinain ang malaking babaeng ahas. Nakagat man siya kanina ng ahas pero walang epekto ng lason sa kanya. Dumating din si Flashy Flash at inatake ang isang octopus. Pero bago pa man niya maipakita ang buong kapangyarihan ay dumating si Tornado at ginawa itong malaking meatball. Saka pinagmumura ang ibang mga hero na lumalaban sana sa octopus. Samantala ay nagpatulong naman si Atomic Samurai sa mga kasamahang apat na swordsman na pinakamagagaling, ngunit isa sa mga ito ang naging kasama na pala ng Monster Association. Nag-alok pa ito ng Monster Cell sa mga kasamang samurai na kapag kainin nila ito ay lalakas din sila. Ngunit na-chop-chop lang siya ni Atomic Samurai at naging cubes. Dahil dito ay naging target na nila ang Monster Association. Samantala ay pinagmatch naman sina Saitama at Suiryu sa final match nila. Ipinakita ni Suiryu ang bilis sa pagsipa at dahil dito ay nahihipan ng hangin ang wig ni Kalbo. Sinabi ni Saitama na nagpunta siya dun para makakita ng martial arts kaya sinabi ni Suiryu na tuturuan niya siya. At saka inatake ni Suiryu si Kalbo gamit ang lakas nito. Malakas naman ang kanyang pag-atake pero mas iniisip ni Kalbo ang kanyang wig na baka mahulog. Naipakita rin naman yaktong si Suiryu dahil uhaw na uhaw din sa experience sa laban. Matatakot ka din pag ganyan kalaban mo sa ring. Saka muli nito minaliit ang mga hero dahil title lang daw nila ito at mahihina sila. Ikinainis ito ni Saitama na isang hero at hinayaan ang wig na mahulog nang tadyakan siya ni Suiryu. Saka sinuntok si Suiryu at nasira ang damit nito kahit na hindi direct ang impact ng suntok. Sa pagkakahulog ng wig ni Kalbo ay nabistang isa siyang impostor at na-disqualified siya. Kaya automatic na nanalo na si Suiryu. Pero hindi masaya si Suiryu at nais kalabanin si Saitama. Pinakita nito ang tunay na lakas at sinira-sira ang ring saka pinagsusuntok at sipa si Kalbo pero walang itong epekto. Ginamit ni Saitama ang puwet at naitapon at naring out si Suiryu na kanyang kinatalo. Pero tumakas si Kalbo dahil nais siyang hulihin. Samantala ay nakaharap pala ni Gino sa labas ang isang malakas na halimaw na si Goketsu at napatumba siya. Habang binibigyang parangal ang mga manlalaro ay dumating ang mga halimaw at kinorner ang mga fighters. Tatakbo sana ang isa pa pero tinapakan lang siya ni Goketsu at sinabi nitong magiging halimaw din sila. Lalaban sana ang mga hero ngunit sinipa lang sila. Ipinakita na dati palang champion si Goketsu doon pero nang matalo ito ng isang halimaw ay binigyan siya ng Monster Cell kaya siya naging halimaw. Binigyan ni Goketsu ang mga manlalaro ng Monster Cell at kinain ito agad ng isang kamukha ng buhok ni Paulol. Naging macho naman siya kaso nga lang sinakal lang siya ni Chose. Kumain din ito ng Monster Cell at naging parang Diablo na may sungay. Dahil sa takot ay kumain din ng ibang manlalaro ng Monster Cell. Kaso ay ayaw ni Suiryu at sinabi sa isang babae na bibiyakin niya ang bibingka nito kapag napaalis niya ang mga halimaw, at pumayag naman ang sexy. Nilabanan ni Suiryu ang mga nag-mutate na fighters at madaling natalo ang mga ito. Maging si Chose na medyo malakas ay nagawa niyang maitapon ang energy ball nito at maputol ang sungay at masuntok sa tiyan na ikinapatay nito. Kaso nga lang ay nasugatan din si Pogi. Na-impress naman si Goketsu at ayaw patayin si Suiryu dahil sayang ang kanyang lakas, at inutusan itong kainin ang Monster Cell. Ngunit binalak siyang atakihin ni Suiryu gamit ang espesyal nitong teknik. Kaso nga lang para siyang lamok na binalibag ni Goketsu. Inatake rin ang iba pang manlalaro doon ng mga halimaw. Kalaunan ay tinapakan pa ni Goketsu si Suiryu at nais ay pakain sa mga dambuhalang ibong naroon. Nagpatulong si Suiryu kay Bakuzan na nanonood lang sa gilid. Ngunit imbes na tumulong ay sinabi ni Bakuzan na nais lumakas, kaya kinain niya ang lahat ng Monster Cell na naroon. Ngunit di nakayanan ng katawan niya ang kinain at biglang natamba at tigok. Na-corner naman si Suiryu at aatakehin na sana siya ng mga halimaw pero niligtas siya ni Snake at Lightning Max. Nagulat naman si Suiryu dahil bumalik pa ang mga ito para sa kanya at sinabi ng mga ito na ito ang trabaho ng isang hero. At nagawa nilang matalo ang mga taong ibon. Akala niya ay aalis na sila pero nakahanda pa rin lumaban ang mga hero. Tumakbo naman si Suiryu pero bigla siyang inatake ni Bakuzan na biglang naging halimaw. Tinawag ng monster boss si Goketsu para umuwi na kaya inutusan din niya si Bakuzan na sumama. Pero inatake ni Bakuzan si Goketsu, ngunit sinuntok lang siya nito. Iniwan sila ni Goketsu at binalaan si Bakuzan na paparating ang mga Class S heroes na malalakas. Naiwanan naman si Bakuzan na inaabuso si Suiryu. At dahil talo at walang laban at pumangit na ang gwapong lalaki kanina, ay nagtawag na ito ng mga hero na dati niyang pinagkukutsa. At umiiyak na siya na parang bakla.
Katulad tuloy niya yung mga taong galit at pinagtatawanan ang mga pulis, pero pag naipit ay saka sisigaw-sigaw ng pulis, pulis, pulis. Kaya shoutout sa kapulisan natin dyan na ang katumbas sa recap na ito ay mga hero. Pero si Soiryu naman ay hero. Tulong, hero, may halimaw at nais akong patayin. Napagtanto ni Soiryu ang kanyang pagkakamali at di nga siya nabigo sa pagtawag ng hero dahil dumating si Kalbo at niligtas siya. Namuka ni Soiryu si Kalbo at maging si Bakuzan at naalala nito nang suntukin siya nito. Pinagsusuntok at sipa ni Bakuzan si Kalbo pero walang epekto. Sa isang putok ay sabog si Bakuzan. Nag-usap sila ni Soiryu at dito ay nalaman niyang hero pala si Kalbo at hinahanap nito si Garo. Sinabi ni Soiryu na mag-ingat si Saitama sa isa pang mas malakas na halimaw na si Goketsu. Ngunit mas nagka-interes si Saitama at hinanap si Goketsu. Kaya kinabahan si Soiryu para sa kanya at hinawakan ang paa para di makaalis. Pero umalis pa rin si Kalbo at dahil dito ay naintindihan ni Soiryu na ang pagiging hero ay nangangailangan ng sakripisyo kahit buhay pa ang kapalit nito. Naiyak pa ito ngunit nagulat siya nang tinapon ni Kalbo ang ulo ni Goketsu sa harap niya. Nagtanong si Soiryu kung posible rin siyang maging hero at sinagot ni Saitama na kung siya nga naging hero, pwede rin siya. Ngunit tinanggihan niya si Soiryu para maging estudyante. Samantala ay may nakalaban naman si Puri Puri Prisoner na isang porcupine na di niya matalo-talo kaya niyakap na lang niya ito hanggang mapisat. Nagalit siya kalaunan nang malamang ninakaw ang kanyang mga Papa Lollipop na iniwan niya sa kulungan. Kalaunan ay nagkita sina Kalbo at King sa kalsada, at doon ay sinabi ni Saitama na sa sobrang lakas niya ay parang wala na siyang nagiging saysay. Kaya pinayuhan siya ni King na maging makabuluhang tao sa mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong nila si Garo. Katatapos lang pala nitong kinalaban si Watchdog Man at natalo siya dito at tumakas. Nang makita niya si King ay na-excite siyang muli at ninais itong atakehin. Pero sinipa lang siya ni Saitama at lumusat sa diding. Pinag-uusapan ng dalawa ang hero hunter na si Garo. Di lang nila alam na ito pala ang sinipa ni Kalbo. Samantala ay dalawang mabibilis na ninja ang umatake kay Sonic at kalaunan ay inanyayahan siyang kumain ng Monster Cell. Naging halimaw din ang mga ito. Nang mag-isa na lang ay naisip ni Sonic na kahit anong training ang ginagawa niya ay di niya matalo-talo si Saitama. Kaya ninais niyang maging halimaw at kainin ang Monster Cell. Pero niluto niya muna ang Monster Cell bago kinain kaya hindi tumalab. Nakakatawa talaga tong ninja na ito. Naglaro naman ng PlayStation sina King at Kalbo pero palaging talo si Saitama. Samantala ay nagpadala ng mensahero ang Monsters Association sa opisina ng Hero Association. Nauna nitong sinabi na nais ng mga halimaw na mamuhay na magkasama ang mga tao at halimaw. Pero joke lang pala ito dahil mas nais ng mga halimaw na pagpapatayin ang mga tao. Pinatay ni Super Alloy Darkshine ang taong kinontrol ng halimaw pero nasa paanan nito ang isang maliit na halimaw na parasite. Nais sana nitong kunin at kontrolin ang katawan ni Super Alloy pero matigas ang balat nito at pinatay ng negro ang parasite. Samantala habang nagme-meeting ang mga halimaw ay napansin ni Orochi si Awakened Cockroach dahil mahina daw ito. Hinuli niya ito at kinain na kinagulat ng iba. Muntik na rin sana nilang patayin si Monster Princess dahil sa pagtakas nito sa laban kanina. Pero dahil nakapanty daw ang kanyang palaka at pasasayawin nila mamaya, ay next time na lang kapag muling nagkamali. Samantala ay muling naayos ang katawan ni Genos at sinabihan siya ng matanda na huwag palaging masira. May sangkatutak na mga halimaw ang binalak na pagpapatayin ang mga tao. Ngunit malas nila dahil nakasalubong nila si Kalbo at ginawa silang per kilo. Kalaunan ay muling nagising si Garo at nakita niya si Death Gatlang ngunit hindi niya inatake dahil nanghihina pa rin siya. Hindi alam ni Garo na sinusundan lang pala siya nito at kalaunan ay nagtawag pa ito ng iba pa at inatake nila si Garo. Kaso nga lang ay kasama pala ni Garo ang bata sa loob ng base nito kaya maging siya ay naligay sa alanganin. Sa pagdating ng mga Class A heroes ay binalak nilang patayin si Garo na kilala sa tawag na Hero Hunter. 8 laban sa 1. Inatake ng mga heroes si Garo gamit ang kanilang mga special technique ngunit dahil sa almanac ng bata na nabasa niya ay naiwasan niya ang mga pag-atake. Nagyayabang pa ang mga heroes dahil daw mapapatay nila si Garo. Pero nabasa ni Garo ang pattern ng teamwork ng mga heroes kaya nakaisip siya ng diskarte kung paano sila tatalunin. Natama ng palasong may lason si Garo at medyo nahihilo siya dahil dito. Ipinakita na noong kabataan ni Garo ay biktima siya ng pambubuli ng mga kasamang bata na nagpapanggap na mga hero. Kaya mula noon ay ninais niyang kalabanin ang mga hero ay mapasama sa grupo ng mga halimaw. Kalaunan pa ay nakabalik sa pag-iisip si Garo at naaga ang armas ng ilang heroes at ginamit ang mga ito para din saktan ang mga nanghuhunting sa kanya. Agad na natalo ang 4 na heroes sa ginawang pag-atake ni Garo. Isa pang hero ang kanyang sinipa at nakatulog ulit. Nang binabaril siya ni Death Gatlang ay nilapitan niya ang support ng team na palaging dumidikit sa kanya. At pinagbubugbog niya ito sa mukha.
Lumapit din si Stinger pero isinama niyang binugbog ito at parehong knockout ang dalawang hero. Tinutukan ni Death Gatlang si Garo pero hindi umiwas si Garo dahil nasa likod niya ang bata. Ginamit ni Gatlang ang kanyang death shower at naubos ang kanyang bala at binalak niyang saksakin si Garo pero sinuntok lang niya ito. Natakot ang bata kay Garo dahil nagmukha siyang halimaw para sa kanya at ito ay tumakbo. Akala ni Garo kung tapos na pero biglang dumating si Genos. Inatake nito si Garo na natatalo sa labang ito dahil sa mas malakas na upgrade ni Genos. Nagpanggap pa si Genos na naibaon sa lupa para lang bombahin si Garo, pero nakaligtas pa rin si Garo. Ginaya ni Garo ang galaw ni Watchdog Man at inagaw ang kamay ni Genos, pero hinuli lang siya ng kamay ni Genos. Sinabi ni Genos na walang silbi si Garo, kaya nagalit ito at ginamit ang lakas para makawala sa pagkakagapos. Naging kulay pula rin ang buhok at ng kaliwang mata nito. Nang muli silang maglalaban ay dumating ang sangkatutak na halimaw para iligtas si Garo. Pero pinaghihiwa lang ito ni Genos. Tatapusin na sana ni Genos si Garo pero dumating si Bang at ang kapatid nito at sinabing siya na ang bahala kay Garo. Naglaban sina Garo at Bang at dito ay nagpagalingan sila gamit ang parehong estilo. Ngunit sa parehong style ay mas malayong magaling si Bang at binugbog nito si Garo. Sinubukan ulit ni Garo na gayahin ang teknik ni Watchdog Man at nais atakehin ang katawan ni Death Gatlang, pero pinigilan siya ni Bam na kapatid ni Bang. Pinagpapatay pa nito ang mga halimaw doon. Naisip ni Garo na tapusin lahat ang mga kalaban pero binugbog lang siya ni Bang na muli niyang ikinahilo. Muli ay naipakita ang masamang karanasan ni Garo noong bata pa siya dahil sa pambubuli ng isang sikat at mayamang bata. Ito ang nakaapekto sa kanyang pagkatao hanggang sa paglaki. Biglang lumakas si Garo at nagpakawalan ng lakas na sinira ang lupa, kaya napaatras sina Bang at Bam. Agad na niligtas ng mga bida ang katawan ng mga nakatulog na Class A heroes. Sinamantala ito ng isang halimaw na ibon at inilipad si Garo paalis doon. Ngunit hindi papayag si Genos na makatakas si Garo kaya pinatamaan niya ito ng kanyang kanyan. Pero nagtawag ng tulong ang ibon at tinawag si Elder Centipede at niligtas sila. Nagreklamo si Garo dahil nais niyang siya ang papatay sa mga hero. Pero sinabi ng ibon na ang higanteng Centipede na ang bahala sa mga ito. Kinalaban nga ng magkapatid na matanda ang higanteng Centipede gamit ang kanilang mga teknik at binugbog ang mukha ng Centipede na ikinasira din ang katawan ni Elder Centipede. Akala ng mga bida kung tapos na ang kalaban pero bigla lang muling gumalaw ang halimaw. Ang balat lang pala nito ang nasira. Sinabi ni Genos na siya naman ang bahala at pinag-aatake si Elder Centipede gamit ang kanyan at mga blade nito ngunit hinati lang siya ng Centipede, pero muling nabuo si Genos at nag-flying kick gamit ang buong lakas at nakapasok sa loob ng katawan ng Centipede. Saka nito sinunog ang buong loob ng katawan ng Centipede na kanyang ikasira. Idinure din siya ng Centipede palabas. Ngunit buhay pa rin ang dambuhalang insekto at nakangiti pa na inatake si Genos ngunit niligtas siya ni Bang. Saka sila tumakas. Naisip ni Bang at Bam na patungo sila sa syudad kung saan maraming tao ang mamamatay kung sakaling magpatuloy sila sa pagtakas. Kaya tumigil sila at inisip na labanan ng Centipede ng buong lakas. Ngunit mula sa kung saan ay biglang sinigaw-sigawan ni King ang Centipede at sinabing kasama niya si Blast na hinahanap ng halimaw. Dahil dito ay nakuha ni King ang atensyon ng halimaw at siya ang inatake. Ngunit dumating si Saitama at sinuntok ang mukha ni Elder Centipede. At tulad ng dati, sa isang suntok lang ay naging tuluyang alikabok ang halimaw hanggang sa buntot nito. Nasabi ni Saitama na nakaraos siya ng kaunti dahil sa pagsuntok sa halimaw, dahil na-stress pala siya sa computer game match nila ni King. Dumating naman si Genos kalaunan at sinabi ni Saitama na ang kulang nito ay lakas. Saka sila nagdesisyon na umuwi. Samantalang si Garo ay dinala ng halimaw patungo sa kanilang kuta. At natapos ang palabas. Bitin itong Season 2 pero antayin natin baka sakaling may palabas din ang Season 3 nito. Kung nagustuhan mo ang video ay paki-like na rin yan para naman patuloy lang kami sa pag-upload ng mga anime series sa channel na ito. Sa simpleng pag-like mo kasi ay nakaka-inspire yan para sa team namin. Panoorin nyo rin ang iba pa naming mga videos.